Hello guys, good evening. Meron ako ipapakita sa inyo na ginawa kong solar setup sa aking kwarto. So, ito guys, ito yung ginawa ko. Yan. Ito yung ginawa ko nung last month. So, ito siya. Meron akong dalawang junction box dito. Ito naman yung low voltage disconnect na module. Tapos ito yung kanyang ano ang tawag dito? SSR, solid state relay. So ito naman yung ano ko, ito naman yung aking solar charge controller na 30 amperes. Tapos ito naman is solar charge controller na 100 amperes, at saka meron naman ako ditong MPPT na 12 volts at saka 20 amperes. So itong dalawa na to, pwede siya sa 24 volts. Pero naka 12 volt system lang ako kasi ito lang ang battery ko, maliit lang. Ito battery ng battery ng karaniwang ginagamit sa e-bike, pero ginamit ko pang solar kasi pwede naman siya pang solar. So ito guys is 222, dito siya nakakonect. Meron siyang module dito, meron siyang relay, meron siyang power voltage 220, pero ito ay 12 volts din ang nagpapagana ito, at saka pwede din 24 volts. So ito naman yung ito naman yung ang tawag dito, ito yung pang boost ko para sa 12 volts ko na mga appliances. So ang kagandahan nito guys, wala ka nang babayarang bill. So ito namang wire na to is yan, sa taas yan solar panel na 100 watts na 24 volt system, at saka pwede rin siyang 24 at saka 12 volt system. So meron ako ditong meron ako dito nilagay na para sa pang convert. Usually ito ginagamit sa mga sasakyan, pero ginamit ko dito kasi pwede rin naman dito kasi ito is pang convert, pang boost po ito guys. So ito ay para ling power supply na 24 volts, tapos 12 volts ang ilalabas niya papunta sa aking mga inverter. Ito yung inverter ko na dalawa. Meron akong dalawang inverter, 1,000 watts at saka 3,000 watts. So ito is 12 volts at saka maglalabas ng 220 volts na para magpagana ng television, electric fan saka mag-charge ng cellphone, magpailaw ng 220. Pero ito lang kasi yung ginagamit ko pag magpailaw ako, ito lang ginagamit ko kasi 220 rin naman ito eh. So ang kaya nitong paganahin sa ngayon guys is pwede kang gumamit ng TV at saka mga appliances na yung mga yung mga 19 watts gaya nito. Ito guys is 19 watts na electric fan. Ito siya. So ito kaya niyang paganahin guys. Ito. Yan. Gumagana na. At saka ito guys. Ito. Kaya magpagana ng sabayan. So yan, pinagsabay ko. Tapos ito yung dalawa kong ilaw. Yan. Yan, mga 12 volts lang yan. Pero kaya rin naman 220. Pero mas matipid kasi sa battery kapag naka 12 volts ka lang ng mga gamit na ilaw. So sa labas naman guys, meron ako isang ilaw dito guys. Ito. Yan. 220 yan. Yan. Saka yung doon sa kusina, sa CR. Yan. 220 rin yan. Tapos meron ako dito chandelier na medyo luma na, tsaka gutay-gutay na. Yan. 220 yan ang pinapagana niya. So meron ako dito wifi. Yan. Pinapagana rin niya yan guys. Yung wifi ko at saka yung telephone. Yan. May dalawa akong telephone dito. Ay, isa lang pala. Yan, yung sira pala yung isa. Ito. Yan. Yan ang ginagamit ko. Yan yung sasakan niya. Yan, naka-PLDT ako. So dito guys,
Meron ako dito mga pinapagana mga rice cooker. Yan ang mga kaya niya. Sa madaling salita guys, kaya niya magpagana ng iba't ibang klase ng mga kagamitan, appliances. Pero ngayon kasi kulang-kulang pa yung mga gamit ko dito sa kwarto ko at saka dyan sa labas. So ito na lang muna ang pinapagana ko ngayon. Meron din ako dito naka-touch na power station yan. Ito power station. Meron ako naka-touch na power station. So ito guys, meron siyang sariling battery sa loob. Pero ang ginagawa ko, kasi pwede ka magkabit dyan ng wire. Yan. Yan. Hindi makita. Yan. Meron ako nakakabit na wire dyan. Papunta dun sa battery. So ang function nito is dalawa. Back and forth yan. Halimbawa, kung gagamitin mo itong power station, magsaksak ka lang electric fan dito, TV, washing machine, gumagana siya kasi meron siyang battery at saka kung malobat yan, meron kang pang extra dito. So ang kagandahan nito guys, kapag ito naman gagamitin mo, battery dito sa loob. So kaya niya paganahin naman yan pabalik dito sa lahat ng mga setup na to. Ayan guys, so meron ako ginawa dito switch dito. Hindi ko na nilagyan ng breaker switch na lang. Kasi ayusin ko pa to. Ayusin ko pa tong setup ko. So itong setup ko guys, kapag halimbawa pag may pupuntahan ako tapos baka ilang araw akong mawawala. So i-off ko dito yung i-off ko yung solar panel dito lang. Para hindi na siya mag-charge, para hindi masira yung battery kasi pangit naman kung full charge yan tapos lagi nakabukas. So papasok yung charge, masisira yung battery, lolobo ang mga yan. Kasi kapag ma-overcharge yung battery, pero actually meron naman ako protection dito pero mali pa rin yung iiwan yung naka-on itong setup na to. Kasi ang mangyayari niyan, kung ilang araw siya nakabukas at saka hindi ginagamit, lagi lang naka-on, wala kang ginagamit na di nababawasan yung battery, lahat ito, maglolobo yan. May tendency na puputok yan. So, meron ako switch dito. Halimbawa, pag na full charge, kinabukasan at may pupuntahan ako, hindi ko na siya gagamitin. I-off ko lang dito, ganyan. Yan lang. Pwede din breaker dito. Pero yan lang muna guys, ayusin ko pa to. So, yun lang guys.